I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Marley Biblical Tips channel. Kumusta na po kayo dyan sa mga panahong ito? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa bawat araw. At ngayon po guys ay panibagong tips na naman ang aking pong ibabahagi sa inyo sa araw na ito. Simula sa araw na ito, ayan, at ang ibabahagi ko po sa inyo sa video ito ay patungkol po sa iba't ibang dahilan bakit dapat tayo maging masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ulitin ko lamang po guys, ang ibabahagi ko po sa inyo mula sa araw na ito ay ang iba't ibang dahilan bakit dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok sa ating mga buhay. So, yan po yung ating mapag-uusapan. Dito lamang po yan sa aking Marley Biblical Tips channel. So, dito lamang po yan mapapakinggan, dito lamang po yan mapag-uusapan, dito lamang po yan mapapanood sa aking Marley Biblical Tips channel. Kaya wala pong iwanan dito guys. Samahan nyo ako mula sa araw na ito hanggang sa matapos yung ating pong mga pag-uusapan tungkol sa bagay na ito. Naisip ko po itong ibahagi sa inyo guys dahil naniniwala ako na nilikha ng Diyos ang tao sa mundo. Nilikha ka ng Diyos para maging maligaya, para maging masaya sa buhay. Yes. At i-enjoy ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Kung nababasa niyo po ang aklat ng Genesis chapter 1 hanggang chapter 2, mapapansin niyo po doon guys na nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. So bago po niya nilikha si Adan, nilikha muna niya ang lahat ng bagay na pangangailangan ng tao. Ang araw, ang buwan, ang bituin, ang mga puno, ang mga isda, ang iba't ibang klase ng hayop, at iba't ibang klase ng mga halaman. So, lahat ng yan guys na alam ng Diyos na ito yung pagkukuhanan ng needs ng mga tao o pangangailangan ng tao. So, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng ito bago niya nilikha ang tao. Kasi, paano nga ba mag-i-enjoy ang tao, di ba? Kung wala siyang mga bagay na nakikita, wala siyang bagay na natatagpuan sa paligid niya. So, paano may enjoy, di ba? Paano may enjoy ang tao? Kaya nga, ang Diyos talaga, guys, ay napakagaling, napakatalinong Diyos dahil naisip niya na muna ang pangangailangan ng tao bago po niya nilalang ang tao. So, uulitin ko po, guys, ay naniniwala ako na nilikha ng Diyos ang tao, tayo, para maging masaya sa buhay. Kahit ang buhay natin dito guys, sa ibabaw ng mundo, ay puno ng depression, puno ng disappointments, puno ng discouragements, puno ng sadness, worries, puno ng sorrows, puno ng failures, puno ng troubles, ayan, puno ng trials, at iba't iba pa ang ating buhay dito sa ibabaw ng mundo. Pero ang maganda po dito guys ay binigyan tayo ng Diyos ng free will, binigyan tayo ng Diyos ng freedom na pumili or mamili kung ano ang maging gusto natin. So, yung free will na yan, hindi po yan kinukuha ng Diyos sa'yo. Binibigay po yan sa'yo ng Diyos ng libre. Hindi mo yan binabayaran at nasa iyo po yan. Nasa iyo po yan kung paano mo gamitin sa tama yung free will, freedom na ibinigay ng Diyos sa iyo. At hindi po yan binabawi ng Diyos sa iyo. Nasa iyo po yan. Ngayon, dala-dala mo yan, taglay mo yan ngayon, yung free will na yan, yung freedom na yan. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, kahit ang buhay po natin dito sa ibabaw ng mundo ay puno ng mga troubles, na mga sufferings, mga trials, at kung ano-ano pa, ay mayroon kang kalayaan, mayroon kang freedom, mayroon kang free will na mamili
kung gusto mong maging masaya at kung gusto mong maging malungkot sa buhay. Pero gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina guys, naniniwala po ako na nilikha tayo ng Diyos para maging masaya at i-enjoy yung ating buhay dito sa mundo. Kahit sa gitna ng mga trials, kahit sa gitna ng mga troubles, kahit sa gitna ng mga failures, kahit sa gitna ng mga sadness, disappointments, discouragements, kahit sa gitna ng defeats, minsan naging naging talunan tayo minsan sa ating mga buhay. Pero sabi nga po doon sa line na aking pong nabasa at naalala, na hindi ka matatawag na talo kung hindi ka pa sumusuko sa buhay. Hanggat hindi ka pa sumusuko sa buhay, hindi ka pa talo. Although pakiramdam mo sa sarili mo minsan ay talunan ka na, parang wala ka nang magawa. Hanggat hindi mo sinasabing ayoko na, surrender na ako, hindi ka pa talo. Ayan po ang tandaan natin mga guys. Hindi pa tayo talo. Maliban na lang kung sinabi mo ng ayoko na, suko na ako, surrender na ako. So, doon ka pa lang magiging talunan sa buhay. Uulitin ko po guys, binigyan tayo ng Diyos ng free will. O paulit-ulit ko pong ipaalala sa inyo ito, binigyan tayo ng Diyos ng free will, freedom, na pumili or mamili kung ano ang gusto nating maging sa ating buhay or sa ating sarili. Kaya nasa iyo po yan. Kung gusto mong maging malungkot, nasa iyo yan. Kung gusto mong maging masaya kahit sa gitna ng pagsubok, nasa iyo po yan. Kasi ikaw yung mamimili nga kung ano ang gusto mong maging. Sabi nga po doon guys, sa isang linya or sa isang line na aking pong nabasa doon sa post sa Facebook, sabi ko doon, kung mayroon ka man daw na 500 na dahilan para maging malungkot, mayroon ka naman daw 1,000 dahilan para maging masaya. Kung mayroon ka man daw na 500 na dahilan para magreklamo sa buhay, mayroon ka namang 1,000 dahilan para magpasalamat sa buhay. Kaya po, mas marami pa rin po ang mga magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Minsan kasi hindi na po natin ito nakikita. Yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi doon ka lang kasi nakatingin sa kung ano yung pangit at kung ano yung mga bagay na hindi kaaya-aya na nangyari sa iyong buhay. Doon ka lang nakatingin, doon ka lang nakafocus. Pero hindi mo tinitingnan kung gaano nakarami yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo or sa buhay po natin. Kaya nga, kung mayroon ka mang 500 na dahilan para magreklamo sa buhay, mayroon kang 1,000 dahilan para magpasalamat sa Diyos. Correct! Diba? Kaya po naisip ko po na ibahagi sa inyo para makita po natin kung ano yung ilan sa mga dahilan kung bakit kailangan po nating maging masaya sa buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa gitna ng kabiguan, kahit sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kawalan. Makita pa rin po natin dito kung gaano kabait, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay, at makita natin ang mga dahilan kung ano yung ating mga dapat ipagpasalamat at dapat na maging masaya tayo sa buhay. Kung handa na po tayo guys, ay magsimula na po tayo para doon sa ating pang number 1 na dahilan bakit dapat tayong maging masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok. So unang-una guys, you must be happy for God is with you, na mababasa po natin sa aklat ng Isaias chapter 43 verse 4 hanggang 5. Isaias 43 verse 4 hanggang 5. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, pagkat napakahalaga mo sa akin. Dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Huwag kang matatakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, ay titipunin ko kayo at ibabalik sa dating
tahanan. So dito po guys, ang kinakausap po kasi dito ng Diyos ay ang mga Israelita or ang mga bansang Israel. Na kung saan po guys, ang bansang ito, alam naman natin na ang bansang ito ay pinili ng Diyos, itinangin ng Diyos, itinalaga ng Diyos dahil sa natatangi nilang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. So, dahil tayo po guys ay mayroong pananampalataya at paniniwala sa Diyos na katulad ng paniniwala at pananampalataya ng mga Israelita, so hindi lamang ang mga Israelita ang pinangangakuan ng Diyos dito guys na ililigtas at sasamahan sila laban doon sa kanilang mga kaaway or sa kanilang mga kalaban. Ang dahilan ng Diyos guys kung bakit sinasamahan niya ang mga Israelita at ililigtas niya ang mga Israelita dahil sabi dito sa talatang binasa ko po dito sa chapter 4, dahil napakahalaga nila sa paningin ng Diyos at mahal sila ng Diyos. So sabi po kasi dito sa verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka pagkat napakahalaga mo sa akin dahil mahal kita. O di ba nakakakilig nakakakilig pakinggan na marinig po natin yan sa ating mga sarili. Sabihin sa iyo ng Diyos, sabihin ng Diyos sa akin na napakahalaga mo sa akin, mahal kita, di ba? Hindi ka ba kikiligin yan? Kung hindi lamang tayo kikiligin yan, kundi talagang walang pagsiglang saya, dapat yung ating mararamdaman, di ba? Kasi hindi lamang po ito sa mga Israelita niya sinabi, kundi sa atin din na mga sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo sa iyong sarili na sumusunod ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, ay kasama ka doon sa pinangakuan ng Diyos na sasamahan niya tayo sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Tulad po ng mga pangyayari at sitwasyon na naranasan ng mga Israelita. So, iba-iba po ang mga pangyayari, sitwasyon, or mga pagsubok na pinagdaanan po ng mga Israelita. So, dito po kasi, ang sitwasyon nila dito ay sasakupin sila ng iba't ibang bansa. So, sasakupin sila. Pero sabi ng Panginoon, pangako ng Panginoon sa kanila ay ibibigay naman ng Diyos yung ibang bansa para iligtas sila. Para maligtas sila. Kasi kung hindi yung gagawin ng Diyos at sila lang ang lumalaban doon sa mga napakaraming kalaban, napakarami nilang kaaway, hindi nila kayang talunin yun. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ginamit naman niya na instrumento yung ibang bansa para mailigtas sila doon sa ibang bansa na gustong umalipin sa kanila, gustong bumihag sa kanila. So, ganun din po yan guys sa anumang pangyayari, sitwasyon sa buhay po natin, pagsubok sa buhay po natin, ay panghawakan po natin tong pangako ng Diyos na ito sa atin na tayo po ay sasamahan at ililigtas niya. Bakit? Dahil napakahalaga mo sa Diyos at mahal ka ng Diyos. Yan po ang isipin nyo po sa oras or sa gitna ng pagsubok. Kaya, mayroon ka pa ring dahilan para maging masaya sa buhay, di ba? Kahit sa gitna ng kaguluhan, kahit sa gitna ng labanan, kahit sa gitna ng kalungkutan, kahit sa gitna ng kahirapan, pagsubok sa ating mga buhay, ay masaya ka pa rin dahil iniisip mo na mayroong buhay mo at walang iba kundi ang Diyos. Ito po ang unang dahilan natin guys kung bakit dapat tayo maging masaya dahil ililigtas at sasamahan tayo ng Diyos at napakahalaga mo at mahal tayo ng Diyos. Kaya niya ito ginagawa para sa atin. Kaya maging masaya ka na. Correct! Diba? Maging masaya ka na na malaman mo mula sa Diyos na napakahalaga mo sa Kanya. Mahal na mahal ka niya. Kung dumating po sa buhay niyo guys, dumating na sa punto sa buhay niyo na wala nang mga ibang taong nagmamahal sa inyo, wala nang ibang taong nagpapahalaga sa inyo, meron namang Diyos na sumasalahat ang nagpapahalaga sa iyo at nagmamahal sa iyo.
nagmamahal sa atin, nagpapahalaga sa atin. Kahit ang ating mga mahal sa buhay ay hindi tayo pahalagahan. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong minahal natin ay hindi tayo pinahalagahan at hindi rin sinuklian yung pagmamahal natin sa kanila. Huwag po kayong malungkot guys, dahil higit pa yung pagpapahalaga at pagmamahal ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos, ang kayang ipadama ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya tatandaan niyo po guys, kaya dapat kang maging masaya kasi mayroong Diyos na nagpapahalaga at nagmamahal sa iyo at sumasa iyo sa lahat ng oras.